Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon, "Tao, pakinggan mo ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang tutulad sa kanila na naghimagsik sa akin. Ngumanga ka, kanin mo ito. Nang ako'y tumingala, may nag-abot sa akin ng isang aklat na nakabalumbon. Iniladlad ito at nabasa ko sa magkabila ang mga panambitan, pagdadalamhati at sumpa. Sinabi pa sa akin, kanin mo ang aklat na ito. Pagkatapos, magpahayag ka sa sambahayan ni Israel. Ngumanga ako upang kanin ang aklat. Sinabi niya sa akin, kanin mo ito at magpakabusog ka. Kinain ko nga ang aklat. Ang lasa ko'y parang pulot-pukyutan. Sinabi niya sa akin, tao, pumunta ka sa sambahayang Israel at sabihin mo ang ipinasasabi ko sa iyo. Ang salita ng Diyos. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw, siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kay sa pulot yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na matamo yaong aking minimithing kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga minamahal naming kapatid kay Jesus. Ako po si Father Paul Jacome from the Archdiocese of Manila. Halina po't samahan natin ang isa't isang magnilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga minamahal naming kapatid, nabubuhay po tayo sa isang mundo na nakatuon at laging nakabaling ang paningin sa estado, sa mga titulo, at kung kanino ang may pinaka-ingranding impluwensya na tila baga laging patungkol sa sino ang sikat, sino ang may kapangyarihan at tanyag. Palagi po nating sinusukat ang ating halaga sa mga bagay na nakakamit at nabibilang ng ating mga pandamdam. At kaya nga madalas tinitingnan din natin yung mga bilang ng followers, sinong viral, kung ano lagi ang latest, kung ano ang mataas na rating parati. Pero alam rin po natin, ito rin ay hindi nalalayo sa mensahe ng ating ebanghelyong narinig. Ang mga alagad, sinabi roon, naranasan rin nila yung karanasan ng isang sumusunod kay Jesus. Yung karanasan na tila baga
nagpapaligsahan. Sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? No? Yun ang tanong. Pero sa halip na magbanggit ng mga iba't ibang mga ehemplo, no? Pwede naman sabihin ni Jesus, no, kung sino yung hari nila o matalinong dalubhasa o sino yung pinakamayaman ng mga panahon nila. Ang ginawa niya sa hindi inaasahan na natagpuan, no, tinawag niya yung isang maliit na bata, pinatayo niya sa gitna sa harap ng maraming nakakakita. Sabay sinambit niya ang mga katagang ito, no. Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga batang ito, hindi kayo makapapasok at mapapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Pagkatapos, ibinahagi niya ang maganda at makabagbag damdamin ng talinhaga, no, nung nawawalang tupa. Pinapaalala sa atin na ang puso ng Diyos ay parating nananabik, no? Parati tayong inaantay. Hindi niya minamaliit ang sinuman at parati niyang pinabalik-balikan at inaakay ang isa't isa papalapit sa kanyang puso. Maganda pong tingnan natin, no? Ano nga ba ang tunay na kadakilaan? Saan ba natin ito inuugnay? No? Tandaan po natin, nung panahon nila Jesus, no? Walang bilang ang mga bata. Walang legal na katayuan, walang kayamanan o pagkilala rin na ibinibigay sa kanila. Ganap lamang silang umaasa sa iba upang mabuhay, no? Kaya nga, nang hilingin sa atin ni Jesus na tularan at maging katulad ng isang bata, no? Hindi niya sinasabing maging isip bata tayo. Ang hinihiling niya ay tularan ang kabukasan ng kalooban ng bata. Sapagkat sa mga bata, mababanaagan natin yung ganap na pagtitiwala at kababaang loob na madalas hindi natin na nayayakap bilang mga matatanda. No? Sa ating araw-araw na pamumuhay, no, pinapasa natin yung mabibigat na alalahanin dahil may mga kailangan tayong gampanan. Pero madalas rin, no, para ba tayong kailangan laging may patunayan? Kailangan kontrolado yung lahat. Kailangan magmukha tayong walang kapintasan sa mata ng iba. Pero sa halimbawa ng isang bata, ang isang bata hindi kailangang magpanggap kapag nasaktan yan, iiyak siya. Kapag ka nagtampo, sasabihin niya at talagang ipapakita niya. Sa kabilang banda, yung pagtitiwala rin niya, no, hindi nagmamaliw sapagkat alam niya sa sarili niya, kailangan niya ng gabay. Yung pagtitiwala ng isang bata, no, ito yung parabang imahe ng isang bata na nakahawak sa kamay ng kanyang mga magulang. Sa isang bata din, no, makikita natin mabilis tong magpatawad. Laging walang kung ano, parang what you see is what you get. Namamangha ang isang bata sa kahit yung isang simple lamang na pagpapakita ng kagandahan ng kalikasan, no? Minsan nga hindi na rin tayo tumitingala. Pero ang mga bata, no, dalhin mo siya sa isang gabi na nakalatag yung maraming bituin, kulang na lamang mamilog yung kanyang mga mata sa pagkamangha. Kaya hindi nakapagtataka na paulit-ulit nating naririnig ng sino mang nagpapakababa, katulad ng mga batang ito, sila'y mapapabilang bilang mga pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Kung titingnan din po natin sa mga pang-araw-araw nating mga pamumuhay, no? Ang kadakilaan sa mata ng Diyos nagsisimula kapag binitiwan na natin yung kagustuhang maging laging tama, no? Yung maging laging una ka, laging mataas. Ito lamang ay pagpapakahulugan na kapag lumalapit tayo sa Diyos, no, at sa isa't isa, hindi na tayo concerned no, sa mga bagay lamang na pagtutuwid o yung mga bagay na nakatatapak
ang nais nating bigyang diin ay yung kapayakan ng pagpapakumbaba, na tayo'y nakikipag-ugnayan sapagkat handa tayong tumanggap ng tulong, handa tayong tumanggap ng pag-ibig mula sa mga taong tunay nating kaugnay. Yun yung kagandahan ng pagtulad sa isang bata. Hindi natin kailangang magkunwari at lalo't higit sa harapan ng Diyos. Ikalawa, mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, maganda rin po na hanapin rin po natin yung mga nasa paligid natin na nahuhuli, nawawala, at tila baga hindi nabibigyan ng pansin. Kasi maalala natin, pinalalim ni Jesus yung karanasan ng mga taong madalas hindi nabibigyang pansin. Sinabi niya roon, huwag nating hamakin ang sinumang sa mga maliliit na ito. Pinapakita nito yung pagmamahal ng Diyos na sa isang larawan ng isang pastol, handa niyang iwan yung 99 para hanapin yung nag-iisang nawawala. Marahil siguro kung titingnan natin sa pamantayan ng mundo o sa pamantayan ng mga bagay na nasusukat, parang bakit mo iiwan yung 99 na tupa para lang sa nag-iisa? Hindi ba kung tutusin, lugi yun? Ngunit para sa Diyos, hindi siya kumikilos sa pamantayan na mekanikal o sa transaksyonal na level lamang. Para sa Diyos, ang bawat pagkakataon ay pagkilos ng bawang ganap na pag-ibig. Para sa isang pastol, ang bawat isang tupa ay hindi dapat palitan. Hindi matatawaran at masusukat ang ating halaga. Ang tangi lamang nating kayang gawin ay yakapin ang isa't isa sa diwa ng pagmamahal rin ng isang mabuting pastol. Sa araw na ito, mga minamahal naming kapatid, sana po hilingin natin sa Panginoon yung biyaya na patahimikin yung alingaw-ngaw ng pagmamataas at yabang, upang mayakap natin yung kapayakan ng isang pusong handang magtiwala kagaya ng isang bata. Nawa, dalhin rin natin ang ating mga mata, upang matulad rin tayo sa isang mabuting pastol na hindi sinusukat yung halaga na nakabase sa makamundong pamantayan. Bagkus, ang bawat isa ay pinapahalagahan ayon sa pagmamahal at pagpapahalaga rin ng Diyos. Parati po nating tandaan na sa kaharian ng Diyos, hindi natin kailangan magpaligsahan, wala tayong dapat patunayan. Ang tunay na dakila sa mata ng Diyos ay yung isang taong handang magmahal kagaya ng isang mabuting pastol. Hanapin po natin ang mga taong naliligaw at nawawala, mga taong nahuhuli sa ating lipunan. Marahil, hindi natin namamalayan, katabi na rin natin siya. Katabi lamang pala natin siya at kaharap, sapagkat ang bawat tao, hindi nasusukat ang halaga, ngunit ang bawat isa, pinapahalagahan, minamahal, at inaalagaan, ayon sa diwa at sa puso ng ating mabuting pastol. Amen.